Ang nakaraan. Isa sa problema ngayon ni Ghislaine ay laging pagrereklamo ni Claude na hindi na niya kaya ang napakaraming trabaho. Kaya rito ay naisip ng ating bida si Lowell ang strategist ni Count de Gaulle, kaya pinuntahan nila ito para isama na sa hukbo sa mga tauhan ng ating bida na mga nagtataglay ng mga husay at talento. Pagpapatuloy, papirmahan ko na po ang kontrata bilang alipin. Isang buntong hininga ng pagsuko ang kumawala mula kay Lowell. Magandang desisyon, sagot ni Claude, isang ngiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Hoy, pakawalan niyo na yan. Agad na lumapit ang bantay at binuksan ang pinto ng selda. Hindi may pinta ang tuwa sa mukha ni Claude. Sa wakas, may bago siyang tauhan na mapagtatrabaho. Tinapik niya ang balikat ni Lowell. Inaasahan kong magiging maganda ang pagsasama natin. Gawin nating, nag-aalam, tol. Anong ibig mong sabihin sa, nag-aalam? Tanong ni Lowell. Napaatras si Lowell, iniiwasan ang bawat tapik ni Claude. Sa tuwing lumalapit ito, tila may kuryenteng nanunuot sa kanyang buong katawan, isang masamang kutob na nagsasabing walang mabuting ay dudulot ang pakikisangkot sa lalaking ito. Habang naglalakbay pabalik sa Fenris Estate, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Lowell nang marinig kung bakit siya ipinahanap ni Ghislaine. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong patunayan na may silbi ako. Ito lang ang paraan para mabuhay ako, sabi ni Lowell sa sarili. Dahil sa matinding pagnanais na patunayan ang kanyang halaga, naging aktibo siya sa pagbibigay ng kanyang mga opinyon sa daan. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Claude sa lawak ng kaalaman ni Lowell. Kung paano pagsamantalahan ang mga residente ng asyenda, kung paano gamitin ang mga sindikato, kung paano manipulahin ang pananalapi, at maging ang paraan para linlangan at pabagsakin ang ibang mga maharlika. Para bang kabisado ni Lowell ang lahat ng uri ng marumi at masasamang gawain sa mundo. Si Claude mismo ay may alam na ilang kalokohan, ngunit wala itong binatbat sa mga pamamaraan ni Lowell. Wow, isa ka talagang basura, bulalas ni Claude, na may halong pagkamangha at pandidiri. Ngayon lang ako nakakita ng tulad mo. Ganito pala ang itsura ng isang tunay na linta, pagpupuri na may halong panlalait na sabi ni Claude kay Lowell. Sa halip na masaktan, nagningning ang mga mata ni Lowell sa tuwa. Ang tawaging, basura, ang pinakamataas na papuri sa Deagle. Kapag mas malaki ang pera na iyong napiga mula sa mga residente, mas malaki ang tsansa mong makuha ang pabor ng kamahalan. Maraming salamat po, sisiguraduhin kong mas marami pa akong pipigain. Panipi tuldok. Wala na talagang matinong tao sa asyendang to, bulong ni Claude sa sarili sabay iling. Tila inakala ng lalaking ito na ang pamamalakad ni Ghislaine sa asyenda ay katulad ng sa Deagle. Si Ghislaine, na kanina patahimik na nakikinig sa kanilang usapan, ay ngumiti habang nagbibigay ng babala kay Claude. Mas mabuting turuan mo siya ng maayos. Maliban na lang kung gusto mong mapugutan ng ulo kasama niya, paalala ng ating bida. Dahil puro kasamaan peren ang takbo ng isipan ni Lowell na mula sa dati niyang amo. Panipi tuldok. Naiintindihan ko po. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Claude, dahil imbis tulong ang pumunta sa kanya, mukhang magiging dahilan pa para mapabilis ang buhay niya ang hatid ni Lowell. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. Kahit baluktot ang pag-iisip ni Lowell, may karanasan naman siya sa pamamahala ng isang asyenda. At ang karanasan ay laging kailangan. Kung maitutuwid lang niya ang mga tiwaling paraan ni Lowell at masasanay ng maayos, magiging malaking pakinabang ito. Ngunit si Lowell, na walang kamalay-malay sa sarili niyang problema, ay nagtataka lamang habang nakikinig sa kanilang usapan. Kapag binigyan ako ng trabaho, kailangan kong kumamkam ng pinakamalaking pera hanggat maaari. Kapag natikman na ng halimaw na yun ang lasa ng salapi, tiyak na magbabago ang pakikitungo niya sa akin, sabi ni Lowell sa kanyang isipan, dahil tingin nito si Ghislaine ay katulad lang ng kanyang dating sakam na amo. Buo ang kumpiyansa, sumunod si Lowell kay Ghislaine. Ngunit ang lahat ng kanyang inaasahan ay gumuho sa sandaling tumapak sila sa Fenris Estate. Ano to? Bakit ganito ang asyenda? Ito ba talaga ang Fenris Estate? Sigurado ba kayong hindi ito ibang lugar? Narito ba ang samahan ng mga mangangalakal? Bakit sila nakapila sa pagpasok sa tarangkahan? At ano yun? Bakit may bundok ng pagkain na nakatambak? Hindi pa kasama dyan ang mga halatang bagong tayong gusali. At bakit tila napakasaya ng mga residente?
Hindi ito tama. Hindi mapakali si Lowell, abala sa paglilibot ng tingin sa buong paligid. Para sa isang taong galing sa Digald, ang tanawing ito ay lubhang kakaiba at banyaga sa kanyang mga mata. Mayabang na ipinagmalaki ni Claude ang kanyang dibdib, sabay tapik sa balikat ng tulalang si Lowell. Lahat ng ito ay gawa ko, pabidang sabi ni Claude. Huwag niyo po akong hawakan, totoo ba yan? Kayo, punong tagapamahala, ang nagpaunlad sa lugar na ito. Pagkabigla na tanong ni Lowell. Medyo nahiya si Claude sa labis na reaksyon ni Lowell at mahinang itinama ang sarili. Gawa naming dalawa ni Lord Ghislaine, paglilinaw nito at baka makatikim pa ito sa ating bida. Ang mabilis na pag-unlad ng asyenda ay dahil sa kapangyarihan sa pera at determinasyon ni Ghislaine. Kahit gaano pa kakapal ang mukha ni Claude, hindi niya iyon may kakaila. Pero, ako ang naglinis ng lahat ng gulo na sinimula ng kamahalan ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala si Claude na nararapat sa kanya ang halos kalahati ng kredito sa pag-unlad ng asyenda. Paanong naging ganito ang asyenda? Tuliro, naglakad-lakad si Lowell sa paligid. Lumaki siya sa hirap, ni hindi man lang makakain ng maayos. Dahil determinado siyang umasenso, natuto siyang magbasa at mag-aral. May panahon na nangarap siyang maging isang mahusay na tagapamahala at magtayo ng isang asyenda kung saan walang sinuman ang nagugutom. Dati, mayroon siyang ganoong pangarap. Ikala ko imposible. Bilang isang karaniwang tao, narating niya ang medyo mataas na posisyon, ngunit kaunti lang ang kanyang magagawa. Hinding-hindi magbabago ang isang asyenda maliban kung magpasya ang kamahalan nito na baguhin ito. Sa huli, tinanggap na lang ni Lowell ang katotohanan at nagtrabaho sa anumang paraan na gusto ng kanyang kamahalan, para lamang mabuhay. Akala niya, ganoon mabuhay ang lahat. Ngunit ngayon, bakit ka tulala dyan? Anong pakiramdam na makita muli ang lugar na ito pagkatapos ng matagal na panahon? Nagulantang si Lowell nang marinig ang boses ni Ghislaine at napailing. Namamangha po ako, hindi ako makapaniwala na ganito na kalaki ang ipinagbago ng lugar na ito, na naging napakasigla. Naalala niya ang nakaraan. Noong siya pa ang namamahala sa buong county, ilang beses na rin siyang nakapunta rito. Ang kamahalan na namumuno noon ay isang tunay na demonyo. Maswerte pa ang mga hindi na nakatiis at tumakas, puno ito ng mga taong sumuko na sa buhay at ni hindi na maisip umalis. Ngunit ngayon, ang lugar na ito ay nagbago sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Mas mabuting umayos ka, malamig na sabi ni Ghislaine, na tumititig ng masama kay Lowell. Kung susubukan mong pamahalaan ang asyenda tulad ng dati, ipapapugot ko agad ang ulo mo, babalaan ng ating bida. Nanigas si Lowell, naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at tumango. Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa pag-unlad ng asyenda. Kahit pa inutusan ka, ni Count Digald, hindi ibig sabihin na wala kang kasalanan. Simula ngayon, magsumikap ka para sa kapakanan ng mga residente. Naiintindihan ko po, sa katotohanan, ito ang palagi niyang hinahangad. Noon pa man ay pangarap na ni Lowell na magtrabaho sa isang asyendang tulad nito. Higit sa lahat, ang taong nakatayo sa harap niya ay sobrang nakakatakot na hindi niya magawang mag-isip pa ng masama. Habang tinatitigan ng masusi ni Ghislaine si Lowell, bumaling siya kay Claude at nagtanong, paano mo siya balak gamitin? Nag-isip sandali si Claude bago sumagot ng may katiyakan. Sa ngayon, dahil mukhang sanay siya sa mga kadudad ang transaksyon, pinakamainam na ilagay siya sa posisyon ng intelligence officer. Pwede rin siyang magsilbi bilang aking administrative secretary para tulungan ako sa aking mga gawain. Ang isang intelligence officer ay kailangang mabilis mag-isip at pamilyar sa takbo ng isip ng mga kriminal. Si Lowell ang perpektong tao para doon. Dahil may karanasan na siya sa halos lahat ng gawain, kaunting pagsasanay na lang para masanay siya sa sistema ng asyenda ay sapat na. Kahit iyon lang ang yates sa kanya, malaki na ang mababawas sa trabaho ni Claude. Tumango si Ghislaine, sinasang-ayunan ng plano. Dati siyang gumagawa ng kung ano-anong madidilim na gawain sa ilalim ni Count Digald, kaya tiyak na kabisado niya ang mga pasikot-sikot doon. Sang-ayon ako sa mungkahi ni Claude. Maraming salamat po. Muling yumukod si Lowell, at sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng panibagong determinasyon sa kanyang puso. Ipinangako niya sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, siya ay tunay na magsisikap at mamumuhay ng marangal.
Pansamantala, kailangan nating tiyakin na walang anumang impormasyon ang makakalabas mula sa ating teritoryo, mahinahon ngunit may diin na utos ni Ghislaine. Masusunod po, bago pa man sumibol ang mga bagong pananim, nilinis na ni Ghislaine ang buong nasasakupan. Tinanggal niya ang mga especially iyan na parang mga damo at mahigpit na ipinagbawal ang malayang pagpasok ng mga samahan ng mga ngalakal. Para naman sa mga mahahalagang tauhan mula sa labas na hindi may iwasang pumasok, binigyan niya sila ng dagdag na bayad kapalit ng kanilang pananatili sa loob, na halos tila mga bilanggo. Nagpatayo rin sila ng mga pader sa paligid ng mga bagong sakahan, at tinipon ng mga residente upang magtatag ng isang mahigpit na bantayan. Mas mabuting itago natin ang lahat ng kaya nating itago, bulong ni Ghislaine sa sarili. Sa Desmond man, abala ang lahat sa pagsuporta kay Amelia kaya't walang sinuman ang nakapansin sa mga ginagawa ni Ghislaine. Dahil dito at sa mahigpit na lockdown, nanatiling selyado at walang nakakalabas na impormasyon mula sa kanilang lupain. Mahigpit din ang bili ni Ghislaine kay Claude. Malapit nang may handa ang unang batch ng ating produkto, na siyang pangunahing layunin natin. Aalis tayo sa loob ng 2 linggo, kaya siguraduhin mong masasanay mo ng maayos ang taong yan para tuloy-tuloy ang mga gawain. Ihanda mo na rin ang lahat ng kailangang materyales. Masusunod. Hoy, fair na. Marami kang dapat gawin, sabi ni Claude sabay akbay kay Lowell na para bang matagal na silang magkakilala. Dahil sa alitan niya sa mga salamangkero dulot ng kanilang pastahan, halos wala nang kumakausap kay Claude. Kaya naman nang dumating ang isang matalinong tulad ni Lowell sa kanyang poder, tila gamaan ang kanyang pakiramdam at nabawasan ang kanyang kalungkutan. Og, ano ba? Bakit ka ba dikit ng dikit sa akin? Inis na sabi ni Lowell. Anong dikit ng dikit? Nakikipagkaibigan lang. Ang sanggit mo naman, kaina-hinala. May tinatago ka ba? Pang-aasar ni Claude. Wala. Ano ka ba? Naiilang lang ako. Habang pinagmamasdan ng 2 nag-aasaran papalayo, isang mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ghislaine. Habang lumalago ang kanilang teritoryo, dumarami rin ang impormasyong kailangan nilang pamahalaan. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin nila ng isang taong nakatuon sa paghawak ng impormasyon, at magaling si Claude dahil nahalata niya ito kaagad. Kailangan nilang sanayin ng husto si Lowell para mapakinabangan, ngunit responsibilidad na iyon ni Claude. Kung hindi niya tuturuan ng maayos si Lowell, siya rin ang mahihirapan at dadagdagan lang niya ang sarili niyang trabaho. At ngayong wala si Claude, makakapag-isip na ako ng mga plano na tiyak na ikatatakot niya kung maririnig niya, isip-isip ni Ghislaine. Marami pa siyang kailangang tapusin bago tumulak patungong kabisera. Hindi pa man lumilipas ang 2 linggo, humarap si Claude kay Ghislaine na may mabigat na problema sa mukha. Bago pa man makapagsalita si Claude, inunahan na siya ni Ghislaine. Naubusan ka na ng pera, hindi ba? Kinakapos na po ang pondo, at, teka, paano nyo nalaman? Tamang-tama lang sa panahon. Huwag kang mag-alala, kapag nagsimula ng mabenta ang mga pampaganda, maaayos din ang lahat. Pero mauubusan na po tayo ng pera bago pa man mangyari yun. Pansamantala, magmina ka muna at magbenta ng ilang runestones. Napahampas si Claude sa kanyang dibdib sa pagkadismaya. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, wala na tayong perang magagamit ngayon din. Kahit magmina tayo ng runestones, isipin niyo po ang oras na aabutin para mapalitan ito ng pera. Baka dapat nating itigil muna ang ilang proyekto, o ipagpaliban ang pagpunta niyo sa kabisera. Ayoko, mariing sagot ni Ghislaine. Napakuyom ng kamao si Claude at nang inig sa inis, bago huminga ng malalim. Hindi po ito isang bagay na pwede nyo lang basta tanggihan. Paano nyo patatakbuhin ang lahat ng walang pera? Sumunod ka sa akin. Panipi tuldok. Bakit po? Hindi nyo naman ako sasaktan, di ba? Wala naman akong sinabing masama. Bibigyan kita ng pera. Ano? Naguguluhan man, ang pangako ng pera ay sapat na para masunod ang sumunod si Claude kay Ghislaine. Nasa kanya na ang lahat ng kontrol sa pananalapi. Kaya saan naman kaya manggagaling ang pera? Dinala siya ni Ghislaine sa isang pribadong bodega na konektado sa kanyang opisina. Puno ang silid ng malalaking aparador at mga ball. Sabi niyo bibigyan niyo ako ng pera, dinala niyo lang ba ako rito para ipagyabang ang mga damit niyo?
Maingat na laming-galinga si Ghislaine bago bumulong ng may seryosong ekspresyon. Hoy, huwag mong ipagsasabi ito sa aking ama. Kapag kumalat ito, humanda kang mamatay. Pagkasabi nito, biglang binuksan ni Ghislaine ang mga aparador at ball. Tumambad sa mga mata ni Claude ang isang tanawing halos ikalula niya. Nagkikislap ang mga hiyas, nagagandahang palamuti, at bantan-buntong gintong barya ang pumuno sa silid. Kunin mo muna ang kalahati. Sapat na siguro yan pansamantala. Dahil maraming samahan ng mga ngalakal sa paligid, madali lang itong papalitan ng pera, hindi ba? Napalibot ang tingin ni Claude sa silid na umaapaw sa yaman. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong siya. Ano ang lahat ng ito? Kailan pa kayo nakapag-ipon ng ganito karaming pera? Sa pagkakaalam ni Claude, walang ibang pinagkukunan ng pondo si Ghislaine maliban sa mga runestones. Bagamat sapat na yun para maging mayaman, imposibleng makapagtabi siya ng ganito kalaking halaga. Nagkibit-balikat lang si Ghislaine. Ito, mga samsam mula sa digmaan. Mga personal na yaman ni Count Diggold at ng kanyang mga tauhan. Panipi tuldok. Mga samsam mula sa digmaan. Nang sakupin ko ang teritoryo, nilinis ko ang lahat. Sinalakay ko ang mga mansyon at bodega ng kanyang mga alagad at dinala ko lahat dito. Para sa mga biglaang pangangailangan. Ikaw, baliw ka, na. Naramdaman ni Claude na tila umiikot ang kanyang paningin at muntik na siyang matambak. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon na lamang ang pagiging sekreto ni Ghislaine. Ang karapat-dapat na may-ari ng lahat ng yamang ito ay ang kanyang ama, si Count Ferdium, pero lihim niyang sinamsam ito para may emergency fund ito na pagkukunan. Gaano man kalaki ang naging kontribusyon ni Ghislaine, isa pa rin siyang commander at hindi ang kamahalan ng lupain. At sa kanyang harapan, hayagan niyang inaamin ang lihim na pagbubulsa ng mga ari-arian mula sa sinakop na teritoryo. Alam mo bang kamatayan ang parusa kapag nahuli ka, di ba? Ang paglustay sa ari-arian ng kamahalan ay katumbas ng pagtataksil, kapantay ng rebelyon. Kahit pa anak siya ng Count, hindi siya makakatakas sa parusa. Bago pa man matapos magsalita si Claude, sinuklian siya ni Ghislaine ng isang matalim na tingin, na para bang sinasabing, sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Anong pinagsasabi mo? Binigyan ko si Ferdium ang aking ama ng napakaraming runestones. Hindi ko ito kinuha, ipinagpalit ko. Sino bang matinong tao ang magbibigay ng runestones ng libre? Natulala si Claude. Nawalan siya ng sasabihin. Kahit isang tawa ay hindi niya magawa. Mabilis nga siyang mag-isip, ngunit si Ghislaine ay tila lumilipad sa taas na hindi niya maabot. Hindi niya saklaw ang paraan ng pag-iisip ng ating bida. Kung bibigyan ko pa siya ng kaunting tulong, naisip ni Ghislaine, baka mas marami pa siyang magawa, bagay na nasa isipan ng ating bida. Ito rin ang dahilan bakit niya pinakita ito kay Claude, para tuluyan ng makuha ang loob ni Claude na siya ang tipo ng pinuno na talagang masarap sandalan at pagkatiwalaan. Kaunting panahon na lang at makukumpleto na ni Ghislaine ang pagpapalakas ng kanyang teritoryo, habang si Count Desmond Harold naman ay sasalakayin na ang teritoryo ng Diggold, may lalabas kayang impormasyon patungkol sa mga ginagawa ng ating bida. May mga nakalusot pa kayang ispiya sa loob. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!